Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, isang digital ilunsad ng pamahalaan ng Kenya upang matugunan ang HIV/AIDS sa kanilang lugar. At panibagong anggulo naman hinggil sa pagsabog ng Russian jetliner na tuklasan ng mga otoridad. Kung ano ang mga ito, alamin natin sa report na aming kasama si Pauline Requesto. Napag-alaman sa pamamagitan ng military satellite ng US na nagkaroon ng heat flash nang bumagsak ang Russian jetliner sa Sinai Peninsula noong nakarang linggo, ayon sa mga otoridad. Sa kabila nito, nananatiling isang misteryo ang sanhi ng nasabing aksidente. Una nang sinabi ng mga otoridad na wala alinman sa isang missile launch o engine burn ang naging sanhi ng pagsabog ng eroplano na siyang dahilan ng pagkakapira-piraso nito. Sinabi ng ilang US experts na maaaring maituro ng nasabing heat flash ang naging sakuna sa loob ng eroplano, gaya ng sumabog na bomba, pagsabog ng aircraft engine o di kaya isang sunog sa loob ng Metrojet A321. Pinagpapatuloy pa rin ng mga otoridad ang pag-iimbestiga sa mga black boxes na nabawi mula sa bumagsak na jetliner. Sa ibang balita, isang pagsubok para sa bansang Kenya ang pagpapatupad ng panibagong guidelines para sa treatment ng HIV na itinakda ng World Health Organization. Ayon sa isang community health worker, ilan sa mga kinakaharap na pagsubok ang stigma at diskriminasyon laban sa mga taong may sakit at kakulangan ng makabuluhang paglahok ng mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS. Noong nakaraang buwan, binago ng World Health Organization ang alituntunin nito para sa paggamot ng AIDS kung saan agarang bibigyan ng antiretroviral drugs ang sinumang magpositibo sa virus. Para matugunan ang mga bagong alituntunin, inilunsad ng pamahalaan ang isang digital application na tinatawag na Situation Room. Sa nasabing application, maaaring malaman ang bilang ng mga taong apektado ng HIV/AIDS sa isang lugar at kung gaano karami ang sumasailalim sa medikasyon. Malalaman rin kung gaano karaming gamot ang available sa mga local health facility. Tinatayang nasa 1.6 na milyong katao ang nabubuhay ng may HIV/AIDS sa Kenya ayon sa tala ng National AIDS Control Council. Subalit kalahati ito ang sumasailalim sa antiretrovirus therapy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto.